Sa isang tahimik na pamayanan sa Bulacan, ang buhay ni Estong bilang isang karpintero at ng kanyang asawang si Lina, isang guro, ay puno ng simpleng kaligayahan kasama ang kanilang masayahing anak na si Junjun. Tuwing umaga, bago pumasok si Lina sa paaralan, maaga siyang gumigising upang ihanda ang agahan at ang baon ng kanilang anak, habang si Estong ay maingat na inaayos ang kanyang mga gamit, para sa kanyang mga gawaing pagkakarpintero. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Ang mga sigaw ng kapitbahay na nagsasabing, "Sunog! Sunog!" ay biglang gumising kay Estong. Sa isang iglap, nasaksihan niya kung paano kainin ng apoy ang kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang huling sigaw ng kanyang asawa at anak mula sa loob ng nasusunog nilang bahay. "Estong, tulungan mo kami," ang sigaw ni Lina, ngunit napapalibutan na ng apoy ang buong bahay. Walang magawa si Estong kundi sumigaw at humingi ng tulong, ngunit huli na. Nang maapula ang apoy, natagpuan na lamang niya ang mga labi ng kanyang mag-ina, magkayakap, na tila ba sinusubukan pang iligtas ang bawat isa, hanggang sa huli nilang hininga. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang nawala sa sarili si Estong. Hindi niya matanggap ang biglaang pagkawala ng kanyang pamilya. Minsan, sa kanyang paglalakad sa bayan, narinig niya ang mga bulong ng mga tao. "Kawawa naman si Estong, nawala ang lahat sa kanya," sabi ng isang matandang babae, habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. "Hindi ko maisip kung paano niya kinakaya," tugon ng kanyang kausap. Ngunit sa isip ni Estong, walang tigil ang kanyang pagtatanong, bakit sila pa? Bakit hindi na lang ako ang nawala? Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa ilalim ng lumang puno malapit sa nasunog niyang bahay, may lumapit na isang bata, marahil ay kasing edad ni Junjun. "Tito, okay ka lang po ba?" tanong ng bata, ngunit hindi sumagot si Estong. Tumingala siya sa bata, at sa sandaling iyon, tila nakita niya sa mga mata ng bata ang kanyang anak. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng kanyang mga luha. "Hindi ko na sila makikita muli, hindi ba?" bulong ni Estong sa sarili, habang hinahaplos ang ulo ng bata. Tumango lamang ang bata at umupo sa tabi niya, tila ba nais damayan ang lalaking lubos na nagdadalamhati. "Salamat anak," sabi ni Estong, kahit alam niyang hindi niya anak ang katabi. Sa gabing iyon kahit papaano, naramdaman niyang may nagmamalasakit pa rin sa kanya, kahit isa lamang itong estranghero. Pagkatapos ng trahedya na kumitil sa kanyang pamilya, tuluyan nang nawala sa katinoan si Estong. Naging isang taong grasa siya, naglalakad sa mga kalsada ng bayan nang walang malinaw na direksyon o layunin, madalas makita sa mga madilim na sulok kung saan bihirang magawi ang mga tao. Sa mga sandaling iyon ng pagkawala sa sarili, madalas marinig ni Estong ang masakit na mga salita mula sa mga taong dumaraan. "Baho, baho," sambit ng isang nagmamadaling binata, habang iniiwasan niya si Estong. "Ang dumi mo," sigaw naman ng isang matandang babae kay Estong. Isang hapon, habang si Estong ay nakaupo sa tabi ng basurahan, isang matandang babae, si Aling Nena, na kilala na may mapagmalasakit na puso, ay lumapit kay Estong dala ang isang lumang kumot at ilang piraso ng tinapay. "Estong, kain ka muna," sabi ni Aling Nena habang inilalapag ang mga dala sa tabi niya. Hindi sumagot si Estong, hindi rin siya tumingin. Patuloy lang siya sa pagkakatitig sa malayo, ang kanyang mga matay walang anumang emosyon. Dahan-daang naupo si Aling Nena sa tabi niya, pinagmamasdan ng lalaking minsan ay puno ng buhay, at ngayon ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. "Alam kong mahirap Estong, pero sana kainin mo to, para may lakas ka," mahinahong sabi niya, umaasa na marinig at maintindihan siya ni Estong kahit papaano. Sa pagtagal ng oras, nanatili si Aling Nena sa tabi ni Estong, hindi man nagsasalita ng marami ngunit ramdam ang kanyang pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataan ang dumaan, tawanan at kwentuhan ang maririnig mula sa kanila hanggang sa mapansin nila si Estong. "Tingnan niyo yun, grabe ang dumi niya," pabirong sabi ng isa sa kanila. Tumawa ang iba, ngunit may isa na sumimangot at sinaway ang mga kaibigan. "Huwag naman kayong ganyan, hindi niya kagustuhan ang nangyari sa kanya," sabi ng batang babae sa grupo, pinapakita ang kanyang pagkadismaya sa asal ng kanyang mga kaibigan. Tahimik lang na pinakinggan ni Aling Nena ang palitan ng mga salita. Alam niyang hindi na maunawaan ni Estong ang mga nangyayari sa paligid niya, ngunit nanatili siyang umaasa na sa bawat maliit na kabutihan na ipinapakita nila,
may kaunting liwanag na maibabalik sa madilim na mundo ni Estong. Sa paglubog ng araw, marahan na tumayo si Aling Nena, inayos ang lumang kumot sa paligid ni Estong, at nagsalita ng may pag-asa. Babalik ako bukas, Estong. Mag-ingat ka dito. Habang papalayo si Aling Nena, ang mga salita at tawanan ng mga tao ay unti-unting naging ingay lamang sa malayong background, hindi na pinapansin ng isang lalaking matagal nang nawala sa sarili, nabubuhay sa isang mundo, kung saan siya at ang kanyang kalungkutan lamang ang natitira. Sa gitna ng maingay na bayan, kung saan ang bawat sulok ay puno ng pagmamadali at abala ng mga tao, isang tahimik at malilim na eskinita ang nagsilbing tahanan kay Estong. Ang kanyang isipan ay nasira na, at ang kakayahang makipag-usap ay halos wala na, ngunit sa kabila nito, may mga sandaling kumikislap pa rin ang kanyang dating pagkatao, mga sandali ng kabaitan na hindi nawala kahit sa kanyang kalagayan. Isang hapon, habang naglalakad malapit sa isang palengke, napansin ni Estong ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tulong. Siya ay payat, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kahit hindi na siya makapagsalita ng maayos, nagawang lumapit ni Estong dala ang ilang piraso ng biskwit, na nakuha niya sa pagkakawanggawa ng isang estranghero. Eto, kain, sabi ni Estong, habang inaabot ang supot ng biskwit sa matanda. Ang matanda ay tumingin sa kanya, nagtataka at nag-aalangan din. Tila hindi siya sanay na may nagmamalasakit sa kanya sa ganitong paraan. Para sa akin ba yan? Salamat iho, tugon ng matanda, habang dahan-daang tinatanggap ang biskwit. Hindi nagsalita si Estong. Tila hindi niya lubos maunawaan ang mga nangyayari, ngunit sa kanyang malalim na mga mata, may kislap ng kung anong emosyon, marahil ay isang bakas ng dating Estong, na may malasakit at kabutihan sa puso. Umupo si Estong sa tabi ng matanda, pareho silang hindi kumikibo sa una, ngunit ang simpleng gawa na iyon ng pag-abot ng biskwit ay tila nagbukas ng daan, para sa isang tahimik na pag-uusap. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng maayos. Mahirap kapag mag-isa ka na lang sa buhay, sambit ng matanda habang dahan-daang binubuksan ang supot ng biskwit. Ako, walang kasama, tugon ni Estong, sinusubukang magsalita ng malinaw. Napansin ng matanda ang kahirapan ni Estong sa pagsasalita, ngunit sa kanyang mga mata, may lumitaw na pag-unawa at pakikiramay. Mahirap ang mag-isa parang tayo, na inabandonan na ng mundo. Pero alam mo iho, sa bawat araw na may nakakasalamuha tayo na may kabaitan, may liwanag pa ring naghihintay kahit sa pinakamadilim na sulok, sabi ng matanda, habang inaalok si Estong ng isang piraso ng biskwit. Si Estong, na bihirang makaramdam ng ganitong uri ng koneksyon, ay tumango lang. Tila may kung anong bigat ang bahagyang naalis sa kanyang dibdib. Anong pangalan mo iho? Tanong ng matanda, umaasang magpatuloy ang kanilang pag-uusap. Estong, tugon niya, nag-aalangan. Ako si Aling Rosa. Alam mo Estong, sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng kagutuman at kahirapan, kailangan nating manatiling matatag. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa mga taong maaaring dumaan sa parehong landas natin, sabi ni Aling Rosa, hinihikayat si Estong na manatiling positibo kahit sa mga pagsubok. Nagpatuloy sila sa kanilang tahimik na pakikisama, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa mga simpleng galaw at bihirang mga palitan ng boses, nagbahagi sila ng isang hapon na puno ng pagkakaintindihan, na sa mundong madalas mabilis at malupit, ay may mga sandali pa rin ng kapayapaan at pagkakaisa. 4 na araw matapos ang kanilang huling pagkikita, muling lumitaw ang matandang babae sa harapan ni Estong habang siya'y nakaupo sa parehong madilim na eskinita. Ngunit ngayon, hindi na siya ang payat at pagod na matandang babae na nakilala ni Estong. Sa halip, siya ay isang diwata na may suot na maganda at mahiwagang damit, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Si Estong, sa kanyang gulat at pagtataka, ay halos hindi makapagsalita. Ang matanda, ngayon ay isang diwata, ay ngumiti sa kanya na may kabaitan at init na hindi maipaliwanag. Hindi ka maniniwala sa iyong mga mata, Estong, sabi ng diwata sa malambing na tinig. Ako'y bumalik upang tulungan ka, bilang pasasalamat sa kabaitan na ipinakita mo sa akin, noong ako'y nasa anyo pa ng isang matandang babae. Hindi makahanap ng sapat na salita si Estong, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at paghanga. Ang tubig na ito,
sabay abot ng diwata ng isang kristal na bote, na puno ng kumikinang na likido, ay mula sa sapa ng aming kaharian. Ito ay may kakayahang magpagaling ng anumang sakit, kahit sakit sa isip. Inumin mo ito, at mararamdaman mo ang pagbabago. Maingat na kinuha ni Estong ang bote, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi lamang sa takot, kundi pati na rin sa pag-asa. Dahan-dahan niyang inilapit ang bote sa kanyang bunganga, at uminom ng mahiwagang tubig. Halos agad-agad, nadama niya ang isang malamig na simoy na kumalat sa kanyang katawan, tila ba'y hinahaplos at pinapawi ang mga sakit at alalahanin na matagal na niyang daladala. Hindi ko maipaliwanag, pero, salamat, 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 ang tanging nasambit ni Estong, habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngumiti ang diwata. Hindi pa natatapos ang aking regalo sa'yo, Estong. Tingnan mo ito, sabay abot sa kanya ng isang malaking buto. Ito ay buto ng enchanted plant mula sa aming kaharian. Itanim mo ito, at malalaman mo ang kahalagahan nito pagdating ng araw. Tumango si Estong, bagaman hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat ng nangyayari, may bahagi sa kanya na nagsasabing magtiwala sa diwata na ito, ang nilalang na nagbalik ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Bakit mo ako tulong? Tanong ni Estong, ang kanyang boses ay mas malinaw kaysa dati. Dahil sa iyong kabaitan, Estong. Sa mundo kung saan madalas nakakalimutan ang magmalasakit sa kapwa, ang iyong simpleng gawa ng kabaitan ay isang ilaw na hindi ko maaaring balewalain, paliwanag ng diwata. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, naglaho ang diwata, iniwan si Estong na may bagong pag-asa at misyon. Tinitigan niya ang malaking buto sa kanyang kamay, at sa kanyang puso, alam niyang nagsimula na ang kanyang paglalakbay patungo sa isang bagong buhay. Ang mga salitang, salamat, 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 ay patuloy na umalingaw-ngaw sa hangin, isang paalala ng mahika at misteryo na bumago sa kanyang buhay magpakailanman. Paglipas ng ilang araw mula nang siya ay makainom ng mahiwagang tubig, naramdaman ni Estong ang pagbabalik ng kanyang katinoan. Hindi lamang nagbago ang kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin ang kanyang mental na estado. Sa pag-ikot-ikot niya sa bayan, natagpuan siya ni Nardo, isang dating kaibigan at may-ari ng maliit na karinderya. Si Nardo, na labis na nag-alala sa biglaang pagkawala ni Estong, ay labis na nagulat sa hindi inaasahang pagbabalik ng kaibigan. Estong, ikaw na ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bumalik ka na pala, sambit ni Nardo, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Oo Nardo, nagbago na nga ang lahat, tugon ni Estong, na ngayon ay muling nakakaramdam ng linaw sa kanyang pag-iisip. Inalok siya ni Nardo ng tahanan at trabaho. Bakit hindi ka muna tumira sa akin? May bakanteng kwarto ako sa itaas ng karinderya. At kung gusto mo, pwede ka ring tumulong dun. Alam kong mahirap magsimula ulit, pero nandito ako para sa'yo, kaibigan. Lubos na nagpasalamat si Estong. Pinahahalagahan ko yan Nardo. Salamat sa tulong at pagkakataong ito, sabi niya, puno ng pasasalamat. Simula noon, nagsimula si Estong na magtrabaho bilang serbidor at janitor sa karinderya ni Nardo. Masipag at tahimik siyang gumagawa, palaging maaga sa pagpasok at huli sa pag-uwi. Sa kanyang bagong trabaho, nadama niya ang kasiyahan na matagal na niyang hindi naramdaman, ang kasiyahan na nagmumula sa pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho, napansin ni Nardo ang kakaibang kapayapaan at sigla sa mukha ni Estong. Estong, ang laki ng ipinagbago mo. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo noong mga panahong nawala ka? Tanong ni Nardo, puno ng pagtataka. Nag-atubili si Estong. Bagamat malaki ang naitulong sa kanya ng diwata, pinili niyang itago ang partikular na detalye na iyon, sa takot na baka hindi ito paniwalaan o maaaring hindi maunawaan. Madaming nangyari Nardo, pero ang pinakamahalaga, natutunan ko ang halaga ng pangalawang pagkakataon at ang pagbabago na maaaring dalhin nito, maingat na sagot ni Estong, umiiwas sa pagbabahagi ng tungkol sa diwata. Naintindihan ni Nardo na may mga bagay si Estong na hindi pa handang ibahagi. Kahit ano pa yan Estong, masaya ako na bumuti ang kalagayan mo. Masaya akong nandito ka ulit. Nagpatuloy ang kanilang buhay sa karinderya, at araw-araw, habang dinidiligan ni Estong ang malaking buto na ibinigay ng diwata, na lihim niyang itinanim sa isang flower pot sa kanyang kwarto, ay palagi niyang naaalala ang mahiwagang sandali ng kanyang paggaling. Para sa kanya,
Ang butong iyon ay simbolo ng kanyang bagong buhay, isang paalala ng mga himala, kahit na itinatago niya ang totoong pinagmulan nito mula sa iba. Isang umaga, matapos ang halos isang buwan ng masusing pag-aalaga, napansin ni Estong ang mga unang palatandaan ng paglago mula sa mahiwagang butong ibinigay sa kanya ng diwata. Ang maliit na halaman, na may kakaibang kislap tuwing nasisinaga ng araw, ay unti-unting lumaki at lumago sa loob ng ilang linggo. Nang lumipas ang 2 linggo, isang bagay na hindi inaasahan ang naganap, ang halaman ay namulaklak. Ngunit hindi ito basta mga bulaklak. Ang bawat isa ay tila yari sa mamahaling mga bato at diamante. Ang kanyang simpleng kwarto ay biglang nagliwanag sa mga kislap ng mga bulaklak na ito, bawat isa'y kumikinang na parang maliit na araw. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Estong habang marahan na hinahaplos ang isa sa mga bulaklak. Ang lamig ng bato ay sumalubong sa kanyang mga daliri, nagbibigay katiyakan na ito nga ay totoo, at hindi lamang isang panaginip. Ang kanyang mata ay puno ng pagtataka at kagalakan. Ang ganda mo, patuloy ni Estong, mahinang sabi nito sa halaman. Salamat sa diwata, at sa iyo. Ang yaman na ito ba ang kahulugan ng hiwaga na ibinigay sa akin? Sa mga sumunod na araw, madalas na kinakausap ni Estong ang kanyang halaman. Itinuring niya itong isang kaibigan at kasama sa kanyang tahimik na buhay. Alam mo, marami na akong pinagdaanan, sambit ni Estong isang hapon habang dahan-daang dinidiligan ang halaman. Pero ngayon, pakiramdam ko'y may bago akong layunin. Ang kayamanan mo, hindi lang ito basta yaman. Ito'y simbolo ng bagong pag-asa, ng bagong simula. Ang damdamin ng pasasalamat ay patuloy na lumago sa kanyang puso, kasabay ng paglago ng halaman. Sa bawat araw na lumipas, nadama ni Estong ang lalo pang pagtibay ng kanyang paniniwala sa mahika at sa mga himala. Kung sakaling darating ang araw na kailangan kong ibahagi ang iyong kagandahan at kayamanan sa mundo, paano ko ito gagawin nang hindi na ilalagay sa panganib ang iyong lihim? Tanong niya sa halaman, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, ang halaman ay hindi lamang isang bagay na inalagaan niya, kundi isang sagrado at mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ito ang kanyang lihim na kayamanan, ang kanyang liwanag sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Sa tuwing titingnan niya ang kumikinang na bulaklak, muli at muli siyang nagpapasalamat sa diwata at sa tadhana na nagdala sa kanya ng ganitong biyaya. Ang pag-aalaga sa halaman ay naging isang ritual ng pasasalamat, isang araw-araw na paalala ng kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa kawalan patungo sa maraming mahiwagang posibilidad. Pagkatapos ng maraming pagsubok, ginamit ni Estong ang kayamanan mula sa mahiwagang halaman upang muling itayo ang kanyang tahanan. Hindi niya pinili ang magarbong disenyo sa kabila ng kanyang kayamanan, at sa halip, ay pinili niyang magtayo ng simpleng bahay na maaliwalas at komportable, isang lugar na magiging kanlungan niya mula sa mundo, at magpapaalala sa kanya sa kahalagahan ng mga simpleng bagay sa buhay. Habang pinaplano ang disenyo kasama ang arkitekto, sinabi ni Estong, gusto ko ng isang simpleng bahay, yung malinis at maliwanag, isang lugar na magbibigay ng kapayapaan at inspirasyon. Magiging madali iyan, Estong, tugon ng arkitekto. Isang disenyo na may malaking mga bintana para sa natural na liwanag at sirkulasyon ng hangin, at isang maliit na hardin sa labas para sa iyong mga halaman. Sa mga sumunod na buwan, sinubaybayan ni Estong ang bawat yugto ng pagtatayo ng kanyang bagong bahay. Tinitiyak niyang ang bawat detalye ay ayon sa kanyang nais at nagbibigay diin sa kanyang mga pinapahalagahan sa buhay, gaya ng kaginhawaan, katahimikan, at kalikasan. Sa araw ng paglipat sa bago niyang bahay, dala ni Estong ang ilang mahalagang gamit mula sa kanyang dating tinirhan sa taas ng karinderya, bawat isa ay may sariling kwento at alaala. Habang inaayos niya ang mga ito sa kanyang bagong tahanan, hindi niya maiwasang mapangiti sa bawat pag-ayos ng gamit, isang pisikal na manifestasyon ng kanyang mga bagong simula. Habang nakaupo siya sa bagong sala, tinatanaw ang hardin sa labas na kanyang tinatrabaho, nadama ni Estong ang isang malalim na kasiyahan. Ito ang tunay na kayamanan, bulong niya sa sarili, pinagmamasdan ang simpleng espasyo na bunga ng kanyang pagpupunyagi at mga biyayang natanggap. Ang bagong bahay ni Estong ay hindi lamang isang pisikal na kanlungan, ito rin ay simbolo ng kanyang personal na paglago at pagbangon mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa simpleng espasyong ito, plano niyang magsimula muli,
at magpatuloy na magbigay inspirasyon sa iba na naghahanap ng bagong simula sa kanilang mga buhay. Sa bawat bintana, pinto, at haligi ng bahay na ito, may kwento ng pag-asa at pagpupunyagi, sabi niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang obra. Sa mga susunod na panahon, handa na siyang harapin ang bagong mga hamon at oportunidad na dala ng buhay, na ngayon ay mas matatag at mayroong pag-asa. Sa pagtatayo ng kanyang bagong bahay, hindi lang pisikal na estruktura ang nais buuin ni Estong, kundi isang komunidad kung saan maaaring makatagpo ng suporta at pag-unawa ang mga taong nawawala sa katinoan. Naalala niya ang kanyang mga araw bilang isang taong grasa, ang panahong ang kanyang isipan ay naliligaw, at hindi niya moari ang kanyang kinabukasan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang pagnanais ni Estong na tulungan ang mga taong nawawala sa katinoan, mga taong gaya ng minsan niyang naging kalagayan. Alam niya na hindi niya magagawa ito ng mag-isa, kaya't nagdesisyon siyang makipag-ugnayan sa isang kaibigan na matagal nang nagtatrabaho bilang nurse, si Mila. Isang hapon, pinuntahan niya si Mila sa kanyang trabaho sa isang maliit na ospital sa bayan. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya't laking gulat ni Mila nang makita si Estong na tila ibang tao na, mas maaliwalas at mayroong direksyon. Estong, kumusta ka na? Bungad ni Mila, ngumiti siya ngunit may halong pagtataka. Mila, kailangan ko ng tulong mo, seryosong sagot ni Estong. Alam kong busy ka, pero may gusto akong pag-usapan. Gusto kong humingi ng oras mo. Napansin ni Mila ang kakaibang tono ng kanyang kaibigan, kaya umupo siya sa tabi ni Estong. Anong nangyari? Mukhang seryoso ka. Nagsimula si Estong magkwento ng kanyang hangarin, ang pagtulong sa mga taong grasa at may sakit sa pag-iisip. Ipinaliwanag niya ang kanyang sariling karanasan, kung paano siya nawalan ng katinoan noon, at kung paano siya nahanap ng isang kaibigan, na tumulong sa kanya at binigyan siya ng bagong simula. Alam ko kung gaano kahirap mawala sa katinoan, sabi ni Estong, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong magtayo ng isang lugar kung saan maaari silang tulungan. Pero kailangan ko ng isang eksperto, at ikaw ang naisip kong makakatulong. Napatitig si Mila kay Estong, iniisip ang kanyang sinabi. Estong, maganda ang plano mo, pero mahirap yan. May trabaho ako dito, at hindi ko alam kung kaya kong ipagsabay yan. Malaki ang demand sa oras ko dito. Nagpaliwanag pa si Estong. Mila, naiintindihan ko yan. Pero gusto kong ialok sa iyo ang isang bagay. Kung sasamahan mo ako sa proyektong ito, ako na ang magpapasweldo sa iyo. Alam kong malaki ang obligasyon mo dito, pero mas malaki ang magiging sahod mo sa akin. Kailangan kita, hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Natahimik si Mila, nagulat sa alok ni Estong. Magre-resign ako dito, tanong niya, hindi sigurado kung paano haharapin ang ganitong uri ng alok. Hindi ko akalaing darating ang araw na aayain mo akong sumama sa ganitong proyekto. Bakit ako? Tanong ni Mila. Mila, sagot ni Estong, habang tinitingnan niya ito ng diretso sa mga mata, dahil ikaw ang isa sa mga taong alam kong tunay na nagmamalasakit sa kapwa. Hindi ka lang nurse, Mila. Ikaw ang taong handang magbigay ng oras at atensyon sa mga nangangailangan. Alam ko yan mula pa noon. Napabuntong hininga si Mila. Alam niyang malalim ang pinanggagalingan ni Estong, ngunit alam din niyang malaking desisyon ito. Hindi madali ito, Estong. Mahal ko rin ang trabaho ko dito. Nakakatulong ako sa mga tao. Alam kong mahal mo ang trabaho mo, pero ito rin ay isang pagkakataon para makatulong sa mga hindi kadalasang napapansin. Yung mga tao na minsan ay hindi na binibigyan ng pansin ng lipunan, mga tulad ko noon, paliwanag ni Estong, ang kanyang boses ay nagiging mas emosyonal habang naglalahad ng kanyang karanasan. Ang mga tulad nila, Mila, ay madalas ay naiiwan na lang. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Baka tulad ko, may malalim silang sugat na hindi agad nakikita. Kaya't gusto ko sanang magtayo ng isang pasilidad para sa kanila. Kailangan ko ng isang taong may kakayahan, tulad mo, para tulungan silang bumalik sa sarili nilang mga buhay. Tahimik si Mila habang iniisip ang sinasabi ni Estong. Alam niya ang hirap ng ganitong uri ng trabaho. Alam din niyang malaki ang sakripisyong hinihingi nito. Ngunit may bahagi sa kanya ang naniniwala sa misyon ni Estong, isang misyon na mas malaki kaysa sa kanyang kasalukuyang trabaho. Estong, wika ni Mila matapos ang ilang sandali, malaki ang hinihingi mo sa akin. Pero alam mo,
may isang bagay na natutunan ako sa pagiging nurse, ang tunay na paglilingkod sa kapwa ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang oras na inilalaan mo, kundi kung gaano ka handang magbigay ng pag-asa sa mga walang nakikitang liwanag. Tumango si Estong, tila inaasahan na ang tugon ni Mila. Kaya nga alam kong ikaw ang tamang tao para rito, Mila. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang maitutulong mo sa kanila. Hindi lang kita inaasahan, kailangan kita. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, huminga ng malalim si Mila at ngumiti kay Estong. Sige, gagawin ko ito. Pero tandaan mo, hindi ito magiging madali. Alam ko, sagot ni Estong, puno ng pasasalamat. Salamat Mila, magkasama tayong magtataguyod ng bagong pag-asa para sa kanila. Sa mga oras na iyon, nagsimula ang isang bagong yugto para kay Estong at Mila. Hindi lamang sila magkaibigan, kundi magkatuwang sa isang misyon na ibalik ang dignidad at pag-asa sa mga taong minsang nawalan ng lahat. Nagsimula nang umikot ang layunin ni Estong at Mila sa pagtulong sa mga taong nawawala sa kanilang katinoan at nangangailangan ng pagkalinga. Ang kanilang pasilidad, na nagsisilbing tahanan para sa mga taong grasa at may sakit sa pag-iisip, ay patuloy na napupuno ng mga kwento ng pagdurusa at muling pagbangon. Isang araw, habang naglalakad si Estong sa kalye, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng kalsada, napakarumi ng damit at nakatitig sa malayo, tila mayroong puot at kalungkutan. Nilapitan ito ni Estong, at sa kanyang maingat na pakikipag-usap, nakilala niya si Rene, isang dating sundalo na lumaban sa Marawi. Si Rene, na nakaranas ng matinding trauma mula sa digmaan, ay nawalan ng kamay matapos silang tamaan ng bomba habang nasa gitna ng labanan. Dalawa sa kanyang matalik na kaibigan ang namatay sa insidenteng iyon, at mula noon ay tila nawala ang kanyang direksyon. Pare, okay ka lang ba? Gusto mo ba ng tulong? Tanong ni Estong nang maingat, dahan-daang nilapitan si Rene. Tumingin si Rene sa kanya, ang kanyang mga matay mayroong lungkot at galit. Tulong? May magagawa ka ba? Walang makakatulong sa akin. Nawalan na ako ng lahat, ng mga kaibigan, ng kamay. Ano pang silbi ko sa buhay na to? Sabi ni Rene, ang tinig ay malalim at mayroong kirot. Umupo si Estong sa tabi ni Rene, tinignan ang kanyang sugat sa noo, ngunit higit pa sa pisikal na sugat ang nakita niya, ang emosyonal na pighati na tila hindi na maghihilom. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ang lahat. Hindi madaling magpatuloy kapag pakiramdam mo'y iniwan ka na ng mundo. Tila nagulat si Rene. Ikaw, paano mo malalaman yan? Hindi mo naranasan ang maputulan ng kamay, makita ang mga kaibigan mong pinupulot ang mga parte ng katawan nila sa lupa. Napabuntong hininga si Estong. Totoo yan, hindi ko naranasan ang digmaan tulad ng naranasan mo. Pero minsan, para sa akin, parang digmaan din ang buhay ko dati. Nawala ako Rene, nawalan ako ng pamilya, ng direksyon. Pakiramdam ko, wala na akong halaga, pero may tumulong sa akin, kaya nakabalik ako. Tahimik lang si Rene, pero sa kanyang mga mata, ay may bakas ng interes. Paano mo nagawa yan? Paano ka nakabangon? Tanong ni Rene, halatang sinisimulan ang magtiwala kay Estong. May mga taong hindi sumuko sa akin. At ngayon, gusto kong ibalik ang tulong na yun. Kaya nandito ako para sa iyo. Nandito kami para tulungan kang gumaling, paliwanag ni Estong, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Niyaya ni Estong si Rene na sumama sa pasilidad para makatanggap ng tulong. Noong una, nag-aalangan si Rene, sanay na sa buhay sa kalye at natatakot na baka hindi rin magtagal ang pag-asa. Pero nakita niya sa mga mata ni Estong ang tunay na malasakit at pag-unawa, kaya't nagdesisyon siyang sumama. Sa unang linggo, tahimik lamang si Rene sa pasilidad. Hindi siya sanay na may ibang nag-aalala sa kanya. Si Mila, bilang nurse, ay nagsimula ng therapy sessions kay Rene para tulungan siyang harapin ang trauma ng kanyang karanasan sa digmaan. Rene, sabi ni Mila isang araw habang nagsasagawa sila ng therapy session, alam kong mahirap balikan ang mga alaala ng digmaan, pero minsan, sa pagharap sa mga sugat na iyon, doon natin natututunan kung paano bumangon. Tumingin si Rene kay Mila, pero hindi pa rin siya sanay na magbukas ng kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung kaya ko pa, bulong ni Rene, ang boses ay halos hindi marinig. Kayang-kaya mo Rene, walang madaling paraan, pero hindi ka na nag-iisa, sabi ni Mila, dahan-daang tinatapik ang balikat ni Rene. Sa tulong ni Estong at Mila,
unti-unting bumalik ang katinoan at kalooban ni Rene. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas bukas siya sa pagkwento ng kanyang karanasan at sa pagtanggap ng tulong. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa pasilidad, mga taong tulad niya na nagmumula sa dilim at ngayon nakakakita ulit ng liwanag. Isang gabi, habang magkasama sina Estong at Rene, nagkukwentuhan tungkol sa buhay, biglang nagsalita si Rene. Alam mo Estong, noong iniwan ako ng pamilya ko, akala ko wala na akong silbi. Akala ko, hindi na ako makakabangon. Pero ngayong kasama ko kayo, unti-unti kong nararamdaman na hindi pa pala tapos ang buhay ko, sabi ni Rene, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Estong, at tumingin kay Rene. Tama ka dyan. Lahat tayo may pagkakataon pa, basta may mga taong handang tumulong sa atin. Salamat Estong. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sagot ni Rene, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pag-asa pa. Sa mga sumunod na buwan, naging mas malapit sina Estong at Rene. Sa bawat araw, magkasama silang nagtatrabaho upang tumulong sa mga tulad nilang nawalan ng direksyon sa buhay. Unti-unti, nakahanap ng bagong layunin si Rene, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaibigan, natutunan ni Rene na ang pinakamahirap na laban ay hindi sa digmaan, kundi sa pagharap sa sarili. At sa tulong ni Estong at Mila, nakahanap siya ng lakas upang harapin ang kanyang mga sugat, at bumangon muli. Habang patuloy na lumalaki at namumulaklak ang mahiwagang halaman na nagbigay kay Estong ng kayamanan, lalo ding pinalawak ni na Estong, Mila, at Rene ang kanilang advokasya, sa pamamagitan ng pagtatayo ng Kapit Bisig Center, isang non-profit na organisasyon na naglalayong suportahan ang kalusugan ng kaisipan ng mga mahihirap, partikular ang mga taong grasa, na madalas hindi nabibigyan ng pansin ng lipunan. Isang hapon, habang nagpaplano para sa mga bagong programa ng center, nagbahagi si Estong ng kanyang mga ideya kay Mila. Nais kong magkaroon ng mga mobile units na maaaring mag-ikot sa iba't ibang lugar, para maabot ang mga taong grasa kung saan man sila, sabi ni Estong, habang masigasig na itinatala ang kanyang mga naiisip sa isang notebook. Si Mila, na nakikinig at sumusuporta, ay tumugon, mahalaga ang direktang paglapit sa kanila Estong. Marami sa kanila ang hindi kaya o hindi alam kung paano humingi ng tulong. Ang iyong ideya ay magbubukas ng maraming oportunidad para sa kanila, na magkaroon ng access sa mental health services. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, pumasok si Rene sa kanilang opisina, dala ang magandang balita. Estong, Mila, nakipag-usap ako sa lokal na pamahalaan kanina, at interesado silang mag-ambag din ng tulong pinansyal para sa ating mobile units, masayang ibinalita ni Rene. Lumitaw ang ngiti sa mukha ni Estong, puno ng pag-asa at pasasalamat. Rene, iyan ay magandang balita. Ang suporta mula sa pamahalaan ay magpapalakas ng ating mga inisyatibo. Magbibigay ito ng mas malaking impact sa ating mga advokasya. Sa pag-usad ng kanilang proyekto, nagsimula silang makatanggap ng mga kwento ng pagbabago mula sa mga taong kanilang natulungan. Minsan, sa kanilang maliit na opisina, pinakinggan nila ang salaysay ng isang babaeng nagngangalang Carlota, na dati-rati taong grasa, at isa sa mga unang nakinabang sa kanilang programa. Nang makilala ko kayo, akala ko wala ng pag-asa para sa akin, salaysay ni Carlota, ang kanyang mga matay lumuluha ngunit may ngiti sa labi. Pero dinala niyo ako dito, binigyan ng tulong, at ngayon ay may trabaho na ako at tumutulong din sa ibang tulad ko. Napaluha rin si Mila habang nakikinig. Carlota, ang iyong kwento ang dahilan kung bakit kami patuloy na lumalaban, at nagpupursige sa aming trabaho. Ang iyong pagbangon ay inspirasyon sa amin at sa marami pang iba. Habang tumatagal, mas lalo pang lumawak ang impact ng Kapit Bisig Center. Ang kayamanan mula sa mahiwagang halaman ay patuloy na sumusuporta sa kanilang mga gawain, at ang bawat mamahaling bato na lumalabas dito, ay simbolo ng isa pang buhay na maaaring matulungan. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nanatili ang pagiging mapagkumbaba ni Estong. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad sa hardin at pinagmamasdan ng mga bituin, nakipag-usap siya sa kanyang sarili. Hindi ito tungkol sa yaman o sa mga bato, bulong niya. Tungkol ito sa bawat buhay na naiangat mula sa dilim. Hanggat mayroong nangangailangan, patuloy akong maglilingkod. Ang Kapit Bisig Center, sa pamumuno ni na Estong, Mila,
at Rene, ay naging isang beacon ng pag-asa, hindi lamang para sa mga nawalan ng direksyon, kundi para sa sinumang nangangailangan ng suporta at pag-unawa sa kanilang pinagdaraanan. Sa bawat mamahaling batong lumalabas mula sa halaman, isang bagong kwento ng pag-asa ang isinusulat, at sa bawat pagtatapos ng araw, alam ni Estong na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbabahagi ng pagmamahal at pag-asa sa kapwa. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at masalimuot na araw ng pakikipag-usap sa mga bagong pasyente sa kanilang pasilidad, nagkaroon ng pagkakataon sina Estong at Mila na makapagpahinga sa kanilang maliit na opisina. Tahimik silang nagkakape, nagpapahinga matapos ang araw, nang biglang magsalita si Mila. "Alam mo Estong," sabi ni Mila, habang tahimik na nagtitimpla ng kanyang kape, "hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Dati akala ko, nurse lang ako na magtatrabaho sa maliit na ospital habang buhay. Pero ngayon, narito ako kasama ka, at tumutulong sa mas malalim na paraan kaysa sa inakala ko." Ngumiti si Estong at tumingin kay Mila. "Pareho tayo Mila. Simula nang nagkasama tayo, nakita ko na may mas malalim na dahilan kung bakit tayo pinagsama ng pagkakataon. Napakabuti mo. Lagi kang nandyan hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng mga taong tinutulungan natin." Napatingin si Mila sa kanya, tila nagulat ngunit masaya sa mga salitang narinig niya. "Ikaw rin Estong. Hindi ko alam kung paano ko naisipan na sumama sa ganitong klaseng misyon, pero ngayon, hindi ko na ito ipagpapalit. Dahil sa iyo, naramdaman ko ang tunay na layunin ng pagiging nurse." Tahimik na napuno ng init at lambing ang hangin sa pagitan nila. Sila'y laging magkasama, nagtutulungan at sumusuporta sa isa't isa. Hindi nila napansin, ngunit unti-unting na-develop ang kanilang damdamin, hindi lamang bilang mga kasamahan sa advokasya, kundi bilang dalawang taong natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, sa isang tahimik na hapon, naglakas loob si Estong na kausapin si Mila. "Mila," nagsimula siya, dahan-dahang kinukuha ang kamay ni Mila. "Sa mga araw na magkasama tayo, mas lalo kong napagtanto na mahal kita. Hindi ko ito inasahan, pero nararamdaman ko ito. Napakabuti mo, at hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko." Natigilan si Mila, ngunit sa kanyang mga mata ay may ningning ng saya. "Estong, marahan na," sabi ni Mila, "matagal ko na ring nararamdaman yon. Sa lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaraanan natin, nakita ko ang tunay mong puso. At natutunan ko ring mahalin ka." Sa sandaling iyon, alam nila na hindi lamang sila magkatuwang sa kanilang advokasya, kundi sila na rin ang magiging magkatuwang sa buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nag-ugat mula sa mga biglaang pangyayari, kundi sa kanilang masinsinan na pagtutulungan at pag-unawa sa isa't isa. Di nagtagal, nagdesisyon si Estong na mag-alok ng kasal kay Mila. "Mila, gusto kong makasama ka sa lahat ng aspeto ng buhay ko, hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat ng oras. Gusto kong ipagpatuloy ang pagmamahal ko sa iyo, at gusto ko tayong magsama habang buhay," sabi ni Estong habang iniaabot ang singsing sa kanya. Ngumiti si Mila, puno ng saya sa kanyang mga mata. "Oo Estong, wala na akong ibang hinihiling kundi ang makasama ka. Mahal kita." Ang kanilang kasal ay isang simpleng seremonya, ngunit mayroong malalim na kahulugan at pagsasama ng mga taong naging bahagi ng kanilang mga buhay at misyon. Ang pari na nagkasal sa kanila ay isang dating biktima ng trahedya. Ang simbahan kung saan siya naglilingkod ay nasira dahil sa isang napakalakas na lindol. Tulad ng marami sa kanilang natulungan, siya rin ay dumaan sa pagsubok ng pagkawala ng katinoan, ngunit unti-unting nakabangon sa tulong ng center o pasilidad na pinangunahan ni Estong at Mila. "Ang pagmamahalan ninyong dalawa ay simbolo ng pag-asa at pagbangon," sabi ng pari sa seremonya. "Katulad ng marami sa atin dito, dumaan din ako sa matinding pagsubok, ngunit natutunan ko na ang pag-ibig at suporta mula sa komunidad, ang pinakamahalaga para makabangon muli. Kayo, Estong at Mila, ay nagpapakita kung paano ang pagmamahal ay maaaring maging puwersa para sa kabutihan at pagbabago." Sa gitna ng mga halaman at ilalim ng mga bituin, sina Estong at Mila ay nagpalitan ng pangako ng walang hanggang pagmamahalan. Si Rene, bilang best man, ay tumayo sa tabi ni Estong, puno ng saya sa kanyang mga mata. "Ikaw, Estong, at ikaw, Mila, ay inspirasyon sa ating lahat. Mula sa inyong pagmamahalan, lumago ang isang misyon na tumulong sa marami. Ngayon, ito rin ang nagbubuklod sa inyo.
Habang lumilipas ang gabi, ang simpleng kasal ay naging isang pagdiriwang ng pag-iibigan, pag-asa, at mga bagong simula. Ang bawat bisita, mula sa mga dating taong grasa, hanggang sa mga kaibigan sa kanilang advokasya, ay nagbahagi ng kanilang mga kwento at kagalakan sa pagiging bahagi ng isang komunidad na itinayo sa pagmamahalan at pagtutulungan. Sa simpleng pagtitipon na iyon, sina Estong at Mila ay hindi lamang nagsimula ng isang bagong kabanata bilang mag-asawa, kundi bilang mga pinuno ng isang patuloy na lumalagong advokasya, na nagbibigay pag-asa at ilaw sa mga nawalan ng direksyon sa buhay. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi lamang isang pangako ng pagmamahal sa isa't isa, kundi isang pangako na patuloy na maglingkod, at magbigay inspirasyon sa marami. Sa ilalim ng malamig at mabituin na kalangitan, nag-iisa si Estong sa hardin, hinahanginan ng simoy ng gabi. Habang pinagmamasdan ang mga bituin, nagbalik tanaw siya sa lahat ng pinagdaanan, mula sa mga araw ng kawalan at pagkalito, hanggang sa mga sandaling mayroong pag-asa at pagbabago na kanyang naranasan. Nakatayo siya malapit sa mahiwagang halaman na nagsilbing simula ng kanyang bagong buhay. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan, at sa isang kisap mata, lumitaw ang diwata na minsan nang nagbigay sa kanya ng bagong simula. Ang diwata ay kumikinang at nagbigay liwanag sa madilim na gabi. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Estong, sabi ng diwata. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit may kapangyarihan. Ginamit mo ang biyaya para sa kabutihan. Tumingin si Estong sa diwata, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. Diwata, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon, na mabago ang aking buhay at ng buhay ng marami. Hindi ko inakalang maaari palang umikot ang mundo sa ganitong paraan. Ang biyayang ibinigay ko sa iyo, ay sadyang para sa mga taong may malasakit at puso para sa kapwa, tugon ng diwata. Nakita ko sa iyo ang potensyal na maging ilaw sa mga nawawala sa dilim, at hindi ako nagkamali. Habang nakatayo sa harapan ng diwata, dama ni Estong ang bigat ng mga responsibilidad na nasa kanyang mga balikat, at sa parehong oras, ang gaan ng pagiging malaya sa madilim na nakaraan. Sa tuwing dinidiligan ko ang halamang ito, naalala ko ang iyong mga salita. Hindi lamang ito biyaya sa akin, kundi isang tawag upang maging biyaya sa iba. Ang tunay na kabutihan, sabi ng diwata, ay hindi nagtatapos sa isang tao. Ito ay kumakalat, tulad ng ilaw mula sa isang maliit na kandila na kayang magbigay liwanag sa madilim na silid. Patuloy kang magbigay liwanag, Estong. Napuno ng luha ang mga mata ni Estong, hindi dahil sa lungkot kundi sa labis na kagalakan at pasasalamat. Salamat, 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 paulit-ulit niyang sambit, bawat salita ay may bigat ng damdaming hindi maipaliwanag. Hindi lamang sa biyaya ng yaman, kundi sa biyaya ng bagong buhay at layunin. Ang iyong pasasalamat ay tinatanggap ko, ngunit tandaan mo, ang iyong gawa ang tunay na pasasalamat na maipapakita mo, paalala ng diwata bago siya unti-unting naglaho, na parang bahagi lamang ng hangin. Nang mag-isa na muli si Estong, tumingala siya sa mga bituin, pakiramdam ay mas malapit siya ngayon hindi lamang sa langit kundi sa lupa rin, sa mga tao at mga buhay na kanyang natulungan at nabago. Sa gabing iyon, sa tahimik na hardin, naramdaman ni Estong ang lubos na kapayapaan, isang kapayapaang matagal niyang hinahangad at sa wakas ay natamo. Sa kanyang puso, alam niyang patuloy siyang magiging ilaw para sa mga nawawala, isang ilaw ng pag-asa sa sinumang nangangailangan.